Bawat magulang ay naghahangad ng magandang kinabukasan para sa kanilang mga anak. Kung kaya't, isa sa mahalagang aspeto sa buhay ng mga kabataan ay ang kanilang pag-aaral. Ngunit gaano nga ba kahalaga ang edukasyon para sa kanila? Sinasabi na ang edukasyon na magdadala sa atin tungo sa matuwid na daan at magbibigay katuparan sa ating mga pangarap. Ayon nga sa kasabihang, ang edukasyon na ituturing nating isang kayamanan na walang sino man sa atin ang makakaagaw. Tama, at itinuturing ng bawat mag-aaral na ikalawang mga magulang ang kanilang mga guro, samantalang ikalawang tahanan naman ang kanilang mga paaralan. At dahil dyan, nakakakuha ng sapat na kaalaman ang bawat mag-aaral at interes, ngunit nakadepende pa rin ito sa paaralang kanilang kinabibilangan at sa mga guro nag-iimpluwensya, nagagabay at nagtuturo sa kanila. Halina't samahan niyo kami at ating tunghayan kung ano nga ba ang mga filosofiya at iba't ibang pamamaraan na ipinatutupad at ginagawa ng isang paaralan sa kanilang mga estudyante. Ako nga pala si Patricia Sotes, Carissa Tison, at Pauline Montecillo. Kasama na rin si Aaron Bilando at Maylene Del Rosario. Narito tayo ngayon sa Divine Jesus Learning Center. Matatagpuan ang nasabing paaralan sa Apacible Faith, Phase 2B, Bahagyang Pag-asa, Molino, Bacoor, Cavite. Itinayo ang nasabing paaralan sa pamumuno ni Mrs. Arsenia D. Bergonya kasama ang kanyang kaibigan na si Mrs. Milagros Peña Florida. Kapwa sila yung mga guro. Si Mrs. Bergonya ay romantic sa Pag-asa, kaya naman naisipan nilang magtayo ng tutorial center. Dahil doon, naging matagumpay ang kanilang serbisyo, kaya naman naisipan nila magtayo rin ng preschool. Ang unang naging pangalan ng paaralan ay Divine Faith of Jesus, na sa kalaunan ay naging Divine Jesus Learning Center. Ang paaralan ito ay tayo sa magandang kalidad at sa mababang halaga. Ang unang naging pangalan ng paaralan ay Divine Faith of Jesus, na sa kalaunan ay naging Divine Jesus Learning Center. Ang paaralan ito itinayo para ipagpatuloy ang magandang kalidad ng edukasyon sa mababang halaga. Ngayon, 6 na taon na sa serbisyo ang paaralan, at hindi lamang preschool ang kanilang ipinatayo. Maging high school ay nagkaroon na din sila. Hangad na may-ari na lalo pang magtagumpay ang paaralan upang mapagsilbihan ng bagong henerasyon, lalong-lalo na ang mga mahihirap na estudyante. Bago pa man ipatayo ang paaralang ito, hinangad na ng mga mamumuno na magkaroon ng isang magandang implikasyon sa kanilang pagtutuloy. Kung kaya't bumuo sila ng isang layunin kung saan nakasaad dito na makapagbigay ng isang mababang halaga, ngunit may mataas namang kalidad ng edukasyon. Ninanais din ng paaralang ito na maipalabas ang kakayanan, kapasidad ng isang estudyante sa loob man o sa labas ng kanilang mga paaralan. Thank you for this wonderful day that was given to us. Each student, Panginoon, na binigyan niyo po kami ng wisdom and knowledge throughout the whole day. Thank you for the strength, Father God. Lord, tinataas po namin ang klase namin ngayon, Lord Jesus, na be the center of our classroom, Panginoon. Please provide everyone with wisdom and knowledge that they need para po mapasa at maasa natin sa mga doubts. Lord, ito po ang aming panalangin sa mga pinagdasal. Christ we pray. Amen. Say, President, if I call your name. Right, Baltasar. Amen. Baguriana. Cruz. Present. Esterna. Present. Develos. Present. Huelva. Anti. Amen. Maylene. Present. Matano. Inyamora. Sabater. Santiliana. Saus. Caban. Kapungong. Victoria. Kalaya. Marsilia.
Carlson, Winona, Present. Ann, Present. Ariel. Present. As the reporter discussed yesterday, what is all about fluid mechanics? So first, what is fluid mechanics? Can volunteer? Wow, very good. Okay. Okay, baba ng lahat ng kamay, ha? Safe na lang. Isa lang ako. Ulitin ko ang tanong, ha? Okay. What does it say fluid mechanics? Okay? Winona, fluid mechanics, as discussed by the reporter. Again? Something with pressure. Something Pressure. with pressure, okay? Some more idea about fluid mechanics. And, what is it, fluid mechanics? Fluid mechanics, it is the pressure exerted by the liquid. It is the pressure exerted by the liquid, okay? You are leading on the right track. Pangan, what is it, fluid mechanics? Yes. Fluid from? Okay, how fluid moves. So when we say fluid mechanics, okay, it comes from fluid, right? When we say fluid, that is liquid, right? How about when we say fluid mechanics, we say a flow. Fluid is flow. How about fluid? That's a form of liquid. Means that when we say fluid mechanics, everything that flow, that is fluid mechanics. Okay? Now, today, the reporter will continue the lesson. That's what our lesson for today is all about. Liquid pressure, the Pascal principle, the Archimedes principle. We're done with the solid pressure, isn't it? Now today, the reporter will discuss with you the liquid pressure. Please listen carefully. Okay? Sit properly. And please lend your ears to the reporter for a few minutes. Good morning, good afternoon, class. Now we will tackle about the liquid pressure. If the liquid pressure is felt when the liquid pressure increases on your eardrum as you go deeper to the sea. Di ba kapag nag-swimming tayo, When you are swim, or when you swim. when I go down, Okay, when you go down deep, what have you observed? where I go into the water, the more pressure. Okay, exactly. That is liquid pressure. Some more idea? Some more example? You know the helmet diving class? You know helmet diving? Okay, in Boracay, ano gagawin? Okay. Sa ilong kahupuan ng hangin, dito ilalabas sa tenga. Okay. Alright? Ngayon, hindi ka pwedeng mag-helmet diving kapag hindi yung ginagawa. Okay, in-exercise. Why? Kapag pagbaba siya sa tubig, automatic, mararamdaman mo yung pressure. And that is liquid pressure. Alright? Kapag hindi mo makontrol yan, aangat ka bigla. Na hindi mo na kaya. Alright? Any question with lesson 3? Any question? Okay. Next, the Pascal principle. Now we will tackle about Pascal principle, which states that pressure exerted on an enclosed fluid is transmitted throughout the volume of the fluid by the same amount. Yung hydraulic leak, kapag ilang amount ng force yung nilagay mo dito, It's kung example po doon sa example nga po ni Kate is yung the more na force na in-exert nga po, yun nga po, kasi na person tayo, kapag may pinurse sa through force, lalo yung in-exert natin force is lumalawak din yung pressure na tinatawag. Kaya nga po, yung kabila,
tawag po. Okay. You're leading on the right track. Now, did you know what is hydraulic? Hydraulic. Find the mass of Y. Alright? Now, since mass is the unknown, but this is the original formula. F1 over A1 is equal to F2 over A2. Now, F1 is 20 newtons, and A1 is 5 centimeters squared. Actually, this is not centimeter, but it is only meter squared. Right? It's only meter squared. Another is F2 is the unknown over 80 meters squared. Now, what is the equation of force? The equation of force is equals to mass times gravity. Now, since F2 is the unknown, then the formula is mass over G, and mass is 175 to 179. Hindi na 175 until 179. Ba't yung nasa sir? Just read first before you say something. Italiana, there's something wrong? Could you imagine? When you go to the wall, you have good water. Your ball pen is your weak point, right? O, diba? Tumawa kayo, diba? Napatawa ko lang kayo. Okay, keep quiet. Please continue. So, nakita na natin at naobserbahan na rin namin kung ano at paano ang interaksyon ng mga estudyante sa kanilang guro. So, dito sa Divine Learning Center, sa isang section sa Piaget, ay naobserbahan namin kung paano ang pamamaraan ng isang guro sa salamuha o paano sila magturo sa kanilang mga estudyante. So, Aram, ano tingin mo ano yung mga naobserbahan mo kanina sa section na ating pinag-obserbahan kanina? So, ayun nga, nakita nating lahat na sinimulan nila ito sa maikling pagdadasal na pinamunuan ng isang estudyante sa kanilang section. Then, di ba siya, nakita natin na nagpa-report din si sir. So, ano yung naobserbahan mo naman sa pagpa-report ng estudyante? Regarding dun sa pag-report ng isang nilang mag-aral, syempre, gumamit siya ng visual aids para maging masundan kagad siya ng mabuti ng kanyang mga kamag-aral. Ganun din naman sa nagtatanong din siya sa mga kamag-aral niya, syempre para magkaroon ng magandang interaction between sa kanya at sa mga estudyante. Pero napansin din natin doon, Aram, na kapag may mga times na hindi nakakasagot yung mga kamag-aral niya, So, ayun, di ba, tinutulungan din siya ng kanilang guro na si Sir Limuel para masagutan at malaman nila kung ano ba ang gustong iparating ng kanilang reporter kanina. tama yun. At bukod doon, nakita din natin na may mga pagkakataon na yung mga estudyante ay parang naboboard na o hindi na sila nakikinig sa reporter sa harap. Kaya ang nangyayari ay parang hindi na sila nakakasunod sa lesson or pag nagtanong yung guro nila, hindi ito nakakasagot. Meron nga kanina na isang estudyante na siya lang yung active na nagtanong at yung iba niyang kamag-aral ay hindi na nakikinig sa report. Nakita ko yun, Aram. Oo, dalawa lang sila, no, to be exact, na nag-oppose doon sa nagre-report dahil meron silang isang pagkakataon doon na hindi nila maintindihan kung ano specifically na itinuturo ng kanilang kamag-aral. So, ayun nga, nakita din natin na si Sir Limuel, hindi niya lang hinayaan na mag-report ang kanyang mga estudyante. Nang sa gayon, magkaroon din ng karagdagang kaalaman yung buong klase niya kanina. So, nakita natin, di ba, na nagturutin siya. Oo, at saka ang maganda doon kay Sir Limuel, maganda rin sa approach niya na medyo nagpapatawa siya na kahit papaano para hindi naman talaga ganun maging boring ang klase niya. At alam niya naman kung paano niya, sa tingin
natin, di ba, Aram? Kaya naman niyang mai-handle na maayos yung kanyang klase. Yun. Tama yun. Di ba nga, sa isang guro, kailangan natin na maging masaya yung kanyang pagtuturo para ganahan din ang kanyang mga estudyante. Yun. So, ngayon, pagkatapos ng ating obserbasyon sa isang klase, ay atin naman po tuhayan ang maikling panayam regarding sa pag-interview ng aming kasamahan sa isang mga ilang estudyante galing sa section na iyon at ganoon na rin sa isang guro dito sa Divine Learning Center. Kanina ay nagtanong na tayo sa ilan sa mga estudyante ng paaralang ito. Ngayon naman ay kakausapin natin at tatanungin ng ilan o isa sa mga guro ng paaralan. Nandito ngayon sa ating harap si Sir Limbel at atin siya tatanungin ng ilan lang sa mga katanungan kung paano o ano yung mga pamamaraang ginagawa niya sa pag-handle ng kanyang mga estudyante. Sir, good afternoon. Sir, tatanong ko lang po ng tanong. Bilang guro po ng paaralang ito, gaano na po kayo katagal sa servisyo niyo or kung kailan po kayo nag-start? I'm starting after graduation. Simula ako for this school, I'm 4 years. Sorry, learning ko 4 years. So, sir, simula po ba nung unang sabak niyo po sa pagtuturo? Nahirapan po ba kayo sa pag-handle ng mga bagong estudyante? Every year, there's a challenge. But then, sabi nga di ba, challenge is always there. The only thing you have to do is that how to respond to that challenge. Example, every year iba-iba yung estudyante. Diba? Now, the most important there is paano mo i-handle yung bata sa yung paraan na ito ay naayon. Example, magalit ka na lang sa bata na hindi naman dapat. Diba? Kasi sometimes, ako, I myself admit na unang saba ko nahirapan talaga. Kasi, nagagalit ako minsan-minsan. Pero, may isang clip o na isang situation na nagpaalala sa akin. Example, yung bata di makasagot. Naiinis ako agad. Dumating sa point na naintindihan ko kung bakit yung bata hindi makasagot kapag tinanong ng isang teacher. The reason there is the knowledge was not able to develop yet. Kung na-develop na sa bata yung knowledge, sa tingin mo kaya hindi makasagot ang bata kung na-develop na ang knowledge? Makakasagot. Kaya yan ang rason ko kapag ang bata hindi nakakasagot ng tanong ko. Kaya hindi na ako nagagalit. So, sir, kagaya po ng sinabi niyo kanina, na kapag hindi nakakasagot ang isang bata, there is a reaction as a teacher. So, paano niyo naman po ginagawa or hina-handle? For example, I'm your student and I can answer your question. Anong paraan po pwede niyong gawin sa akin bilang estudyante para makasagot po? Okay. Ginagawa ko ay apply the Clavel's theory. Baga, kung anong meron sa utak mo and then through metacognition, kinukuha ko, I give situation wherein makukuha mo, I give situation na makukuha mo ang tamang sagot sa tanong ko. I never tell my students that you are true. Isang beses hindi ko sinabi sa estudyante ko na po. Why? Because I always remember sa sarili ko the knowledge of able to develop it. Kaya hindi nakasagot. So, sa klase naman, sir, sa lahat po ng mga klaseng nakahandle nyo, not only to your advice in class. And, for example, sir, kagaya po kanina, you have taught physics subject. Alam naman po natin na kadalasan sa mga estudyante, naboboard sila about science and mathematics subject. Ano yung mga ginagawa niyo po? Do you give energizers or enjoyable activities for the students? Enjoyable activities, yes. Every week I give activities. And then, like for example,
like what I did right now, this is the scientific investigation or investigatory project. Meaning, they can share their ideas, their thoughts. Okay, para hindi lang sila ma-focus na, mahirap to, ha? Mahirap. But then, they will realize how physics is easy and how physics help them. Then how physics can answer their questions. Okay? Like for example, kahit madapa ka lang pwedeng sagutin niya ng physics. That's because to Galileo Galilei, this information. Buwagsak ang aeroplano, lumilipad ang aeroplano, nasugatan ka, that is the law of interaction. Reaction is, magagalit ka. Okay? Kasi nasugatan ka. Gusto mo iparamdam sa kanila na everything na ginagawa nila here in Earth, there's always physics. So, sir, in short, you're giving situational themes para mas maintindihan pa. Exactly. Thank you, sir. And last question, sir. Pwede po kayong humarap sa harapan natin and give some advices or some suggestions sa mga estudyante and lalo na po sa mga co-teachers niyo po. Kung paano pa nila madadevelop the interaction between teachers and students. So, okay. To the students, in terms of physics, always remember that in every challenge in our life, or in every situation, there's always challenge. Kahit gaano pa kahirap yung physics or yung subject, the most important thing is how you respond that challenge in your life. How you respond that challenge towards your subject, okay, to get high grades or to accomplish things. Now, for my co-teachers, don't say fool to the students. Why? Because according to Ivan Pavlov, it has formula. The response, okay, the response, the stimuli plus response equals learning. Now, if you put the stimuli to the students, there's always have a response. And if you add that to, there's always learning. To my science teacher, don't teach the knowledge to your students only, but teach your students how to imagine things. That is according to Einstein. Thank you. Ngayon, nandito tayo upang tanungin ang ilan sa mga estudyante sa klaseng kaninang ating inutusan. Sila ay sina Kate Rodriguez at Jeffrey. Ngayon, tatanong lamang natin sa kanila ang ilan sa kung paano nga ba ang tamang proseso o kung ano ang mga pamamaraan na ginagawa sa kanila na kanilang mga guro at sa kanila din bilang mga estudyante. At ngayon, atin na itutunan. Magandang hapon sa inyong dalawa. Unang katanungan namin, bilang parte ng klase kanina, ang subject niya ay physics. Ano ang mga ginagawang paraan ng teacher niyo, ng guro niyo, sa pagdidiscuss o pagbibigay ng topic sa inyo sa klase? Modeling po yung niya and then na ano niya talaga yung attention ng mga Malakas ang boses niya pag may natutulog na kami lahat napakinig lahat sa kanya. So, hindi naman ba siya yung tipo sumisigaw sa mga estudyante? So, balance lang lahat. Sa subject niyo na physics, so physical science, right? So, karaniwan sa mga estudyante ngayon, nabuboard sila sa subject ng science and math. So, kayo, bilang kapten ng klase niya kanina, nakita niyo bang boring yung subject niya pag siya na yung hindi, kasi kapag nagtuturo naman yung ito, pinapainit sa amin. Then, mas nagkakaroon pa kami, encourage pa kami na makinig talaga kasi well, part na rin namin yung bilang estudyante na makinig pa kami and makipag-interact sa kanya during the interaction.
Para sa akin, ganun din. Kasi kapag siya na nagtuturo, parang kahit mahirap maintindihan, naiintindihan mo talaga kung siya yung mag-explain. Yung pag-explain niya, parang word by word, ganun. Okay. So, within the class, habang nag-discuss siya, syempre may mga activities. So, sa mga activities na yun, wala naman bang gano'ng hirap na tipong hindi niya siya kayang gawin. Yung tipong pinahihirapan niya ngayon, or siya yung klase ng teachers, o yung mga iba niya pang teachers na pag nagbibigay na activities, alam naman nila na kaya niya na As a student, kasi diba, fourth year na kami, kailangan na rin natin i-explore, experiment, observe sa mga nangyari. So, kailangan namin ng, pag nagbigay kasi siya ng mga activities, ganyan, assignment, may kaugnayan talaga sa amin. Yung talagang magiging adventure talaga yung paggawa namin ng assignment. Example na lang, during may bibigay siya na sa amin, kailangan gawin namin sa bahay. Pero lang talaga. Ikaw kaya? Paminsan mahirap siya, pero ang pinaka-point niya doon, gusto niya kami mag-level up pag-iisip namin. Hindi lang yung mag-stuck kami doon sa mababang level. Kaya hindi naman sobrang hirap. Tama lang siya. So, di ba may school ninyo, merong mga missions and visions na alam ko naman, na pinakakabisado rin sa inyo o pinapaalam din sa inyo mga estudyante. So, total, alam niyo naman siya. Tingin niyo ba na-meet ng school, na-meet ng administration ninyo? Ito maaari niyo sagutin o hindi. Kung na-meet ba ng school ninyo ang missions and visions na kanilang ipinagpapalala? Ikaw, Para sa akin, oo. Kasi isa sa mission nila provide ng magandang pag-aaral sa magandang kaalaman. Para sa akin, ang dating sa akin ng mga tuturo ng mga teacher is malinaw naman, naiintindihan ko. Parang sa isang klase, parang half lang talaga yung nadidisiplina. I mean, yung teacher, walang problema sa teacher, madidisiplina lang talaga. Hindi talaga sila nakakita. So, yun nga sa mission, nagagampanan naman nila yung free affordable education, yung dynamic instruction. So, yun. Bibigyan naman talaga kami ng mga lessons, ganyan, ma-i-impart talaga namin sa buhay. ayun, maraming salamat sa mga kasagutan niyo sa mga tanong na ibinigay ko at sa cooperation. Ayan. So, natapos na natin tanungin ang ilan sa mga estudyante at tutusin, ayon na rin sa kanilang mga nasagot, ay natupad naman ang mga missions and visions ng kanilang paaralan. At ang interaction o ang pakikitungo ng mga guro at estudyante sa isa't isa ay maayos at planado ayon na rin sa kanilang mga iginagawa. Maraming salamat sa pagpapatuloy ninyo sa aming maikling documentary. Maraming salamat. Bilang isang estudyante, itinuturing ng ikalawang tahanan ang ating mga paaralan. Kung kaya't isang mahalagang aspeto na tinitignan ng isang magulang ang paaralan o pasilidad ng isang eskwelahan. Makikita natin sa paaralan ating pinuntahan, yung Divine Jesus Learning Center, may makikita natin na meron silang magandang pasilidad, malawak na classroom, malawak na playground, at meron din silang magandang ventilation ng kanilang mga silid-aralan. Kung kaya't ang mga estudyante matututo at makakakuha agad ng sapat na kaalaman, hindi katulad sa ibang paaralan na masisikip. Kung kaya't ang ibang estudyante ay hindi nakakakuha or nakaka-acquire ng sapat na knowledge na kailangan nila. Mahalaga ang tungkulin ginagampanan ng isang guro. Ang guro ang tumutulong sa mga estudyante para sila'y matuto. Ang guro din ang nagsisilbing inspirasyon at nagbibigay kapangyarihan para ma-motivate ang mga estudyante na abutin ang kanilang mga pangarap. Sa isang paaralan din, lalo na sa mga guro, mahalaga ang mga materyales na ginagamit nila sa pagtuturo. Kung maobserbahan natin at ayon na rin sa nakita natin sa paaralang ating pinuntahan, makikita naman natin na kompleto sa gamit o sa materyales ang kanilang guro, lalo na sa mga Manila paper, chalk, kartolina at kung ano-ano pa. Kung kaya't mas lalong nagkakaroon ng interes na matuto ang mga estudyante at makinig sa kanyang mga diskusyon.
Ayon nga sa ating naobserbahan, ang ilan sa mga estudyante sa Divine Jesus Learning Center sa section na ating inobserbahan ay hindi sila nakikinig at yung iba naman ay nakikinig. Maaaring siguro ay dahil hindi sila interesado o ayaw nila ang subject na tinuturo ng kanilang guro. Ngunit, nasa dedikasyon pa rin ng isang estudyante sa kanilang pag-aaral ang sapat na kaalaman para sila ay matuto o ang kagustuhan nilang matuto para sa kanilang kinabukasan. Base nga sa mga nasabi o nabanggit na aking mga kasamahan tungkol sa kanilang mga obserbasyon tungkol sa paaralang ito, para sa akin naman, ang aking masasabi o ang aking obserbasyon ay tungkol lang sa kanilang layunin para sa mga estudyante nandito, na mas na-meet nila ito, na nakikita naman natin base sa aming documentation na ang mga estudyante ay nakakapag-aral naman sila na maayos, na may sapat na mga pasilidad nga. Pero para sa akin din ay siguro mas kailangan pang i-improve ng mga teachers o ng iba pang mga mas nakatataas na opisyales na kailangan pa nilang dagdagan o mag-exert pa sila ng effort para mas lalong makaganda ang pag-aaral ng mga estudyante sa paaralan ito. Tama. At kung inyong mapapansin sa aming dokumentasyon ay pinapakita lamang dito kung ano ba ang kabuuan na ginagawa ng isang paaralan sa mga estudyante. Kung kaya't kami ay nagpapasalamat sa inyo sa pagsama sa amin sa pag-obserba sa Divine Jesus Learning Center Incorporated. Muli kami ay nagpapasalamat at maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat.